Magandang gabi po sa inyong lahat mga taga-subaybay ng aking munting channel o magandang umaga saan man kayo nakikinig ngayon. Dito sa ating programa, ihahatid ko sa inyo ang mga totoong karanasan at kwentong kinatatakutan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, misteryo at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag, iniimbitahan ko kayong isubscribe ang munti kong channel para masundan ninyo ang bawat bagong episode. Dahil ngayong gabi, may ibabahagi ako sa inyo. Isang alaala mula pa noong ako'y bata pa. Isang pangyayaring hanggang sa ngayon, dinadala ko pa rin sa aking isipan. Isang karanasang nangyari sa aming probinsya, sa Quezon, sa ilalim ng isang patay na puno ng abukado. Bago tayo magsimula, bigyan natin ng pansin ang ating masugid na taga-subaybay. Mega love shoutout kay taong 1971, 11 taong gulang pa lang ang edad ko noon. Sa aming probinsya sa Quezon, wala pang nawasa noon. Tanging isang maliit na balon lang ang pinagkukunan ng inuming tubig ng buong lugar. Tuwing hapon, pagkatapos ng aming klase, kasama ko ang dalawa kong kapatid para umigib. Sa amin, tawag sa ganoong gawain, tabo. Mag-aalas 5 na nang matapos kami. Pasan-pasan namin ang mga lalagyan ng tubig habang tinatahak ang makipot na daan pa uwi. Sa gilid ng daan, may mga puno ng mangga, santol at isang lumang puno ng abukado. Yung abukado, halos wala ng dahon, halos patay na. Tahimik ang paligid nang biglang napatigil kami. Nagkatinginan kaming tatlong magkakapatid. Ramdam ko na ang kilabot. Sabi ng matatanda, mapagbiro raw ang lugar na yon kapag dapit hapon. Pinilit naming magpatuloy, pero habang lumalayo kami, pakiramdam ko, may nakamasid. May umiyak na sanggol, mahina sa una, hanggang sa nakita namin. Isang babaeng nakalutang, maputla, mahaba ang buhok na basang-basa. May kalong na sanggol na walang mukha. Doon kami nagkandara pa sa pagtakbo, naiwan ng tubig, pero mas mabuti ng uhaw kaysa magbalik sa lugar na iyon. Kinabukasan, kinuwento namin sa aming mga magulang. Doon ko lang nalaman. 3 taon bago yon, may mag-ina palang nalunod sa malaking balon, katatabi ng lugar kung saan kami umigib. At ang puno ng abukado, tinanim daw mismo ng lalaking asawa ng nalunod bago siya magpakamatay. Makalipas ang 17 taon, bumalik ako sa lugar na iyon. Wala na ang balon, natabunan na raw ng banlik. Pero, nandoon pa rin ang puno ng abukado. Habang nakatayo ako ron, parang may humaplos sa batok ko. Malamig. At mula sa sanga ng puno, may narinig akong mahina pero malinaw. Parehong tunog na narinig ko nung taong 1971. Sa ngayon, sa makabagong panahon, kakaunti na lang ang may mga ganong pinagkukunan ng tubig. At ngayon yung lugar na yon, hindi siya ganon kalala. May mga bahay na sa malapit. Pero nasa aking isipan pa rin ang alaala na yon. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.